Chairman, ito hong mga campaign materials, may iba po kami, no? Salamat po doon sa inyong mga aksyon sa amin pong iniuulat sa inyo kahit na po off the air ito. Ano po ang campaign ninyo? Dito pa rin po sa klaro ho naman, kung sa EDSA dadaan ka, meron pa rin mga billboard ang party list, no? Sa mga transportasyon, napakarami po. Paano po ito? Ano ho ang magagawa nyo, Chairman? Considering po na ang ibang kababayan natin siguro ho ay wala ng panahon para mag-report sa inyo. Isa pa rin po yan, Sir Ted, yung Diocese of Bacolod versus the Commission on Elections ay nagsasabi na ang COMELEC ay hindi pa pwede makialam sa private properties po. At kinakailangan daw po namin irespeto ang private properties. Kung natatandaan niyo po, Ma'am DJ Chacha, Sir Ted, nagkaroon ng kontrobersya dati, yung Team Patay at Team Buhay, yan po ay nangyari sa Bacolod at pinapatanggal ng COMELEC. At that time, yung sa local COMELEC, yung Team Patay, Team Buhay na tarpaulin na napagkalaki-laki na nasa simbahan. Nakarating po yan sa Korte Suprema at ang sabi po ng Korte Suprema, hindi pwedeng ipatanggal dahil po ang simbahan ay private property. Nagkaroon po ng dalawang magkasunod na desisyon ang Korte Suprema patungkol po sa issue na yan at parehas din po ang naging desisyon. The COMELEC must and always respect property rights. And sabi nga po, wala pong pinag-uusapan na sizes dahil pagka ang pinag-uusapan daw po ay freedom of expression and freedom of speech ay the bigger the better. Ngayon po, ang ginagawa po natin nung unang araw, talagang nag-off lang baklas po tayo sa buong Pilipinas. Pero ngayon po, ang sabi natin, sila naman ang nagkabit niyan, bakit naman tayo magbabaklas niyan? So, nakalagay po sa Republic Act 9006, yung Fair Elections Act, pwede po namin silang magbigyan ng notice to remove at pagkatapos may 3 araw lang po sila, Sir Ted, ng DJ to remove the subject campaign material at pag hindi po nila ginawa yan, disqualification and or election offense ang haharapin po nila. Kung hindi po ito sa pribadong pag-aari, Chairman, yan po ang binabanggit nyo, no? Pero kami po, Sir Ted, ay nagbigay pong inyong lingkod ng instruction kahapon sa task force baklas namin upang bigyan ng kalatas yung lahat ng ating local COMELEC na kahit nasa private properties ay amin pong susulatan ang mga kandidato na yung mga mukha nila yung naandun po sa mismong campaign material at patatanggal po namin yan. Para po kasi sa amin, regardless kung ano ang nature ng property, dapat susunod pa rin yung mismong kandidato sa size limitation na 2x3 and at the same time yung mismong non-biodegradable material ay dapat iiwasan po nila. So, yan po sinasabi ho ninyo, kumbaga, baka taliwas doon sa sinasabi niyong jurisprudence, no? Kapag private property, wala nang limit sa laki. Pero, paano po, Chairman, hindi ko masyado maintindihan. Yes po, Sir Ted. Maaari pong ang dating po ay maaaring taliwas po doon sa nabanggit natin na 3 jurisprudence ng Korte Suprema. But the COMELEC would like to push the issue at that this far. Kasi po, siyempre po, pwede naman kaming dalhin muli sa Korte Suprema at ang Korte Suprema naman ay muling pwede magkaroon ng enhancement ng kanyang desisyon na pwede po yung dati ay pwede niyang i-review pa rin at magkaroon ng mga konting pagbabago sa naging desisyon niya. Kasi po, iti-take advantage po talaga ng mga politiko at kandidato para po naging inutil kasi kami, Sir Ted, dahil hindi po namin magalaw ang private properties. Sige po, so kung meron akong transportasyon, meron akong fleet of buses, meron akong fleet ng taxi, meron akong sarili kong mga UV Express, maaari kong balutan to noong campaign material po ng kandidato at kahit na may deal kami, nababayaran ako, sasabihin na lang namin na gusto ko ito ini-endorse ko siya. Anong pakialam mo? Ito'y private property kahit na po ito'y may franchise sa LTFRB. Pwede po yan? Yan po yung paniniwala ko, Sir Ted, na pwede namin ipatanggal sapagkat meron pong prangkisa. Yung private ownership ay bigla po na-convert into public property sapagkat yung pong pag-i-issue ng prangkisa, naging public po yung mismong pribado. Kaya po yung mga nasa bus na yan, nung isang araw pa po ako nagwa-warning na sana mapag-isipan din ng mga kandidato dahil susulatan din po namin sila upang ipatanggal. At kung hindi man, kinakailangan ma-report nila sa amin magkano ang ginastos doon sa pag-a-advertise. Kasi advertisement din po yun sa mga bus at sa mga sasakyan at magkano ang binayad at hahanapin po namin yan sa kanilang statement of contributions and expenditure. Will that be a ground, in case po matapos ng halal at manalo yung kandidato, will be a ground para po i-hold muna ang kanyang proclamation para hindi pa ho ito, kumbaga hindi pa magkaroon ng jurisdiction ang SET, di ba? Ang Senate Electoral Tribunal?
Yes po, Sir Ted, ang hindi po pagsunod at paglabag sa patakaran po ng COMELEC ay isang election offense, and at the same time ground po yan to disqualify. Yung 3 araw po na binibigay na palugit ng ating batas, yan po ay due process na tinatawag. At therefore, kapag ka po hindi tinanggal yung pong sinasabi ng COMELEC na dapat tanggalin, paglabag po yan sa aming pong patakaran, and paglabag din doon sa piniprescribe mismo ng batas, at magiging ground ng disqualification at election offense. Alam niyo po, Sir Ted, nung ako po yung nagpa-practice pa, pagka may nakakatanggap kami ng ganyan, yung mga kliyente kung medyo matataas din yung posisyon, ang sinasabi nila, hindi naman talaga kami ang nagkabit, pero ang sinasabi ko po, better na tanggalin na lang natin. Kasi sure, napapailan tayo ng kaso ng COMELEC pagka hindi nila nakitang wala na yung mismo mga materials na yan. And at the same time, pwedeng ipa-hold ang proclamation natin sapagkat nasa kapangyarihan yan ng Commission on Elections upang hindi mawala ang jurisdiction sa person ng mismong kandidato.